advisor. Pirmi ko ga-advise sa akong mga clients to invest for their future. Ako, invest in MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma nutrients. 5 na ko katuig di gamit kauban sa tama nga pagkaon o pag-ehersisyo. Mao nga sa online shopping, automatic add to cart na ang MX3. Abang pa more sa mga sales o promos. MX3, dili ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Kasmooth sa hair, pero itchy na san. Kahumot sa hair, pero itchy na san. Kabouncy sa hair, pero itchy na san. Tiis ganda sa it, katiis ganda yarn. Girl, basta hindi na makaya sa beauty shampoo. Huh? Stop the katiis ganda with Head & Shoulders every day. With regular use, get up to 100% dandruff-free beautiful hair with no visible flakes. Kagwapa sa hair, gadijud matiis sa uban. Pagsulay na karon sa Head & Shoulders. Up to 100% dander-free with Head & Shoulders. Iyong mata ay mahalin. Tayo na sa Executive Optical. Executive Optical. Ang practical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust para sa mga kalalakihan, di umaatras sa bawat laban. Ang galing! Pang matagalan. Parang tayo lang, Han, no? Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? Siyempre, building a home with you. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. From Everest Appliances. Barangay FM Super Radio. KCC Department Store, more choices. Good! Gikan sa mga gamit para sa balay, pang trabaho, pang eskwela, pang regalo, ug sa pang adlaw-adlaw. More choices sa klase-klaseng kolor, sizes, ug brands nga pwede nimong mapilian para kay mama, papa, ate, kuya, pati na kay bunso. Daghang mapilian para sa tibuok pamilya. KCC Department Store, more choices. Good! Barangay FM Super Radio. Super sa balita. Super sa impormasyon. Super sa komentaryo. 102.3 Barangay FM Super Radio. Mas pinalakas, mas pinabagsik, at mas pinalawak na serbisyong totoo. Ito ang Barangay FM 102.3. 102.3 Barangay FM. Barangay FM Super Radio. Ipadayag ang kagawasan sa pagsulti. Aniya na ang opinyon sa barangay. Hisgutanan nga angay salmutan. Opinyon nga ngayang ipadayag. Nagtuo ba kamo sa target sa gobyerno nga mapanaog sa 29 pesos ang presyo sa bugas? Karon nga ginaog pa ang taripa o buhis nga gipatuman sa mga imported rice. Unsa ang imong opinyon? Ako ang nagtalim at nagbayo at nagsaing. Suwalit ng maluto ay iba ang kumain. Mapalat din naman ng sino mang nakakain. Lubos na lasyahan mo ang pagod ni Kalidim. Mano po ninong, mano po ninang. Nais ko, ay nausap na. Merry Christmas. Nagtanim siya. Yan. Nagtuba kamo sa target sa gobyerno nga oy moabot daw 29 pesos. Ang kada kilo sa bugas. 29? Kay ginaog na nila sa 15% ang taripa sa buhis gikan sa 35% sa mga imported rice. Kanang taas man pug kayo ang inyong gi-implement ana nga may mahal ang bugas tungod pro sa gobyerno. Ay ano
himo na lang na dyan na 10%. Oh, yan oh. Ang imported rice, kanang imported rice mga kapuso, kanang mo palit gud tag kanang bugas sa gawas. Pag abot ana diri sa Pilipinas, naana say buhis. Dali man kag 35% ang buhis mga Mahal ba yung kapuso. special rice? Di pag abot diri di mahal. Ana na diha. Alam mo mahal kayo siya? Ang gobyerno ra pud ay nagpamahal ang mga bugas ato diri. Kung sa una pa na kanang 10% lang, 5% lang ang buhis. Di barato ang bugas sa Pilipinas. Di ba nakakaog ka ng bugas nga barato kay gitago biya sa botiga. Tanawanan, mga lata na lang ng ubang bugas diya. Lumpok na lang. Ingon pa ni Sir Renato Gonzales, magandang ginsan sa atin mga kapuso, kabarangay. Murag dili ko muto ani, tanawa siya. Dili guys siya muto. Kay atong gibabaan nila ang taripa sa karning baboy o ubang pang meat product. Wa man lagi may ubos ang presyo. O katong napay ESF. Naalang supply pero wa gyud mo adjust ang presyo. Luoy kayo mi mga farmers kay diha na mo ginakuha ang budget in support sa among farm input. Yan ha. Para sa kuwa ko nagatuo nga ma-adjust sa presyo, dulaon gyapon as mga traders ang presyos bugas. Daghang salamat. Bitaw no kay katong ginaog ang taripa sa karning baboy. Abi na to kanang kay hantod di 2026 I guess ay 20 basta na ang pagnaog sa taripa sa baboy. Mao na magyapon presyo ha? Nya may nahimo ang gobyerno ato. Imported pa na baboy niya. Murag yapong tanaw na to ha. Tanaw na to kung muubos pa jud og 29. Basid ka nang musamot na hinuon, no? Yan oh. Murag yapon siya 390. Ayan oh. 180 ang kilo? Ang kilo sa baboy. Awal mo kakakaon dai no kay sa baboy. Awal man sa imuha na. Kay Jomar Santillan wala ko gatuo. Kay hangtod nga may hakog nga empleyado sa gobyerno ug hakog nga negosyante, walay kwenta ang pagnaog sa bugas kay ang tinuod ilusyon lang na sa gobyerno. Iyan o. Ingon pa ni Juanito Parungaw Jr. Wa ko gato kay ang makapahimulo sa pag-ubos sa taripa, mga negosyante ra gihapon. Yan. Gikan kang Luzminda Serota. Kanang pag-ubos sa buwis sa mga imported rice, wala gihapoy kwenta kayang makapalit sa mga imported rice. Kadtura man pod nga may kwarta ang mga kabos magtinir lang gihapon sa regular o well-made rice. Iyan o. Kung sabay ginakaon mo ron katong wala joy putol-putol nga bugas. Lagi pasit. Mo to mga imported rice. Yan. Imported ka ng humo kayo. Yung humot kayo pagkaluto. Kalami i-chopstick ng kanauna na. Kaya mo pilit man sa chopstick. Pero kining well-milled, alam mo yung mga Yapon eh. Kining well-milled rice. Ayaw mo kaog mga... Pero mahal oy. Wabot og 50 kapin, 54. Ang advice na lang. Advice na lang. Ayaw lang magkaog mga special rice. Uy, imported rice. Itang kilikin na lang itong sariling atin. Palit mong adlay. Adlay rice. Tag 300 pesos ang kilo ana. Mas mahal pa naman. Ayan na. Si Nidi de la Rosa Felix, nagtuo ko kay naningkamot baya pod ang gobyerno nga monaog ang presyo sa bugas. Di na lang sa ta kontrahon hulaton nato nga matuman ang gisaad sa gobyerno nga paubsan ang presyo sa bugas. Hulaton lang daw sa nato. Ano sa pa na? Uma na ng term. Sige. Wala pa gyapon na. Hantod sa 2028 na saad mo na. Ang eleksyon na. Basta hantod wala pa na human, saad ra gyapon na. Naman no. Nagtuo ko ana gikan kang Wilfredo Asuncion Eden. Nagtuo ko ana nga ubos ang presyo sa bugas og magdahom nga makapalit nako og usa ka sakong bugas ni ini. Kay kung 29 pesos na lang kada kilo, makapalit na jud. Pero so i-times mo na 29 times 50. Dali na kayo. 29 times 50 almost 1.5. 1.5 lang? Ang 50 kilos sa 29? Liman ka? Anak mga kapuso. Pila 50. Tama 29 times 50 1,450. 1,450. So kung karon kay 58 man ang pinakamahal, pila ang 58 times 40? Nya di na ba na 50 kilos? 58 times. Kay ginaduslak na nila. 29. 2,000. Kung 54 kanang well-milled rice, murag 3,000 kapin. 2,7. Kung tag 54 ha.
Pero kanang isa ka sakong bugas, dili na 50 kilos. Kay sa kuan pala na ginaduslak na nila Tanaw mo na dito kung kani mao jud ni siya ang bugas. Nya pagabot po dito sa kuan, duslako na po ng bugas. Oo. Nya hantod nga saan man ikaw? Hantod nga mahurot na kay giduslak-duslak na. Okay. Ginaduslak-duslak na nila kay tanawon man kung mao ba jud. Buta na to ang imong gi-deliver dito sa kanang usa ka area. Isa ka kuan na siya, isa ka truck. Duslak-duslako na dito, random. Nya tanaw nito, okay. Oo. Napoy instances nga kanang duslak no. Nya wala kabantay ang mga nag-deliver. Nangahurot ang mga bugas, nangatagas. Naiuban jud na tanang sako duslako. So pila na ka kilo na siya. Na dia. Pero believe jud ko sa mga nanay gyud kay nanay. Mayo gyud mo tilaw og bugas. Balaan nila ba kung lami ang bugas o dili. Kay lahamang simuhuton pa nila. Tilawan, simuhuton. Patilaw og gamay be. Yang kaunon. Lami ni. Na poy kwanto sa una daw nga kanang namaligya bugas, lumbay na sila. Samtang gasimhot sulod sa kuan bulsa. Pak. Dagang kay na sila. Diskartera na siya. Diskartera gud na. O sige, usay mo ha. Para sa gatuo ko nga mahinayon ang pagbaligya og baratong bugas gumikan kay ginaog naman ang taripa sa mga imported rice. So bisag tuod nga naglisod ang administrasyon sa pagpatuman sa baratong bugas, pero karong ginaog na ang buwis sa bugas nga mga imported, mas dakong puruhan nga mubaba pag yun ang presyo ni ini. Yan. So, kasagaran mo ginakaw sa mga tao gud ka po Sir Erwin, kining mga imported rice, di ba? Kasagaran. Uy, mga ano pero sa uban jud kaning nag-iupilian gyud bugas. Kaning well-milled rice. Well-milled rice, pero ang ganahan nila imported kay kanang humok, lami, kanang pilit-pilit gamay lang nimong tubig. Lami kay sa chopstick. Bisan pag noodles diba? Imo nga ang sudan. Taod-taod mga 20 years diabetic. Ay. Dili kalimod nga makita nato nga naglisod gayud ang pangulo ganis pagpangita og pamaagi nga mahimong 20 pesos ang kada kilo sa bugas no nga gisaad niya tungod nakatan-aw kini nakatan-aw kini sa kinatibuk-an. Inubanan sa suporta unta sab sa mga lugar, probinsya nga mas mabantayan o mamonitor ang supply sa bugas o kining presyo sa bugas, mas dali kining mapatuman ang pangandoy nga 29 pesos ang kada kilo. 29. Posible sab sa tabang ni ini dako ang tsansa nga maminusan ang kapobrehon dinhi sa nasod pinaagi ni ini no maong mutog gyud ko nga munaog na gayud ang presyo sa imported nga bugas nga sagad ginakaon sa mga tao kay may baligyang NFA nga barato kay nakatambak imong taon sa mga budiga. Nya ibaligya ra kung nag-text dire salig lang ayaw paglaom. Salig lang ayaw paglaom. Ay. Di lang ta maglaom ni salig lang ta permente. Salig lang ta sa gobyerno pero ayaw lang paglaom pod. Yan. Bida paminaw na to si Kaposo John. Para na ako Kaposo Erwin, wala ako gatuon ni ini. Targeto nun sa gobyerno nga mahimong 29 ang presyo sa kilo sa bugas, mahitungod lang aning pag-ubos usab sa taripa sa kining mga imported nga bugas. Kay sa karon magud Kaposo Erwin, kung imong tanawon karang 54 nga kilo sa bugas, 56, himuon nag 29 murag kuli ra pud kaayo. Dako ra pud kaayo ning hisgutanan kay tungod para nako wala gid ko gato ani. Mas mutuo pa kog musibog moingon silang 5 pesos. Kaysa 29 pesos ang ipaubos nila sa presyo aning mga imported na bugas nga target usab sa gobyerno nga panaogon aron ning taon makalingkawas ang mga katawhan. Bisan pag moingon ta nga pamub-an nila og buwis ang ato ang mga imported nga mga bugas, pero daghan pug kaayo ang mga negosyante ni Kaposo Erwin nga mahimong maapektuhan tungod sa kiring pagpaubos sa presyo o labi na katong mga nakapundo na og mga bugas nga mga daghan na kaayo sila mga bodega unya mo kalitrag paubos pung nakuha nila lugi. So bisan pag unsaon mo kuan gyud ni mo alma gyud ang mga tao ani labi na kiring mga negosyante mo nang ako makaingon gyud ko Kaposo Erwin nga maglisod kog tuo nga kiring target sa gobyerno nga himo 29 ang presyo sa bugas
labi na sa matag tindahan nga sa karon parting mahala pa sa bugas nga ilang gipamaligya. So mao na akong opinion Kapuso Erwin, daghang salamat. God bless kanatong tanan. Iyan o, og si Kapuso Jerwin. Unsay mo nga opinion, Kapuso Jerwin? Kapuso Erwin, mga kapuso, mga kabarangay, dakong hagit o dako nga implikasyon sa ekonomiya o sa mga mag-uuma. Ang pagkunod sa presyo sa bugas ug dili lang sa mga mag-uuma, ingon man sa mga konsumante, mga kapuso, mga kabarangay, Kapuso Erwin. Pero nagtuo ako. Dili lang basta kay nagtuo, kundi dako nga akong pagtuo nga makabot sa gobyerno ang baratong presyo sa bugas, mga kapuso, mga kabarangay, Kapuso Erwin. Actually, aduna nay mga lugar sa Pilipinas nga ang kadiwa store nagapamaligya o baratuhon nga bugas, mga kapuso. Karon, ug mahimo si gobyerno nga kumprahon o paliton gikan sa mga mag-uma ang ilang mga produkto sa tamang presyo patas. Labing maayo para dili usab kaayo mabaligya o kaya mabaligya, mga kapuso, mga kabarangay, sa publiko ang mahal nga presyo kay makontrol man sa gobyerno, mga kapuso, mga kabarangay, Kapuso Erwin. Importante adunay vision, adunay mission ug adunay goal nga mamahimong giya sa gobyerno nga matuman ang maong saad para sa katawan, tungod kay ang katawhan naglaom, nagsalig o nagtuo sa gobyerno nga matuman ang kining baratong presyo sa bugas o gani makita man nato silang mga lakang nga gitutukan og ayo, Kapuso Erwin, ang kining agrikultura, ang kining sektor nga maoy responsable sa pag-supply o mga kalanon, mga bugas, mga kapuso, mga kabarangay, Kapuso Erwin, o gani hinay-hinay na nga nakabot sa gobyerno ang kining barato nga bugas, mga kapuso, mga kabarangay. Salamat o thank you. Adlaw kanatong tanan. Thank you. Si Kapuso Mike Rakadyo, unsa pa yang opinion? Hello, kanimo diha, Kapuso Erwin. Kuya wa sa atong pangutana, no? Kuya wa atong ginaisgutan karon ba? Murag laing paasa na sad ang gibuy-an sa gobyerno ngay ilang gisulti nga posibleng maubos ang presyo sa bugas og 6 to 7 pesos kada kilo. Kapuso Erwin, dili ko moto o ani. Kaya naman, wala gani na tuman katong 20 pesos kada kilo nga saad. Nahimo na noon nga 29, di ba? Unsa ni? Nihangyo na lang kay murag pati ang gobyerno nahikurat nga dili di kayang himuong 20 ang kilo sa bugas. So kini, mga kapuso, nagpakita lamang all talk o puro lamang istorya ang mga nasa hingtungdan kay nagsigilan sila og luwat sa mga istoryang sila mismo. Dili nila sure kung mabuhat ba nila. Bisan pagtuod nga giaprobahan sa NEDA board nga paubsan ang taripa sa imported nga bugas, gikan 35%, gihimo na lang kining 15% o kini epektibo hantod 2028. Apan kaning kantidad nga ilang gisulti, Kapuso Erwin, dili pa pinal. Mismong si PSA Chief og National Statistician na mismo nga si Claire Dennis Mapa ang nagkanayon nga ang kalkulasyon initial pa lamang o ang tinuod o ang sakto nga adjustments o galing doon na datos nga mahagpat kay ila paning buhaton sa ilahang survey. As usual, matawag na po nato ni nga band-aid remedy or short-term lamang nga solusyon ang gihimo sa gobyerno. Pag human sa 2028 ani, mapaso na ang maong lakang. So buta sa but, mabalik na sad sa 35% sa taripa sa imported rice. O nga, mamblema na sad ang musunod nga administrasyon. Ulit-ulit lang taani, mga kapuso. Bright kaayo ang tanan basta kickback ang diskartehan. Apan gani kung kaayuhan na sa katawan ng isgutan, murag mahimo ng tala-tala kini mga opisyal. So maray akong masulti, Kapuso Erwin, oy, daghang salamat kaninyong tanan. Salig lang. Ayaw lang paglaom. Salig lang. Ayaw lang paglaom. Yan. Masa gobyerno gay mo yung storya, salig lang. Ayaw lang paglaom. Giaprobahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagnaog sa taripa sa imported rice nga to sa 15%. Pwede man di ay. Kanhing 35% ni siya. Nganon di pa man inaog og 10% o 5% para mo baba jud ang presyo. Para mo naog ang presyo sa bugas, ginaog ang buhis sa tanang imported rice. Target sa gobyerno nga munaog ngadto sa 29% ang presyo kada kilo sa bugas sa tabang sa pagnaog sa taripa. Kining taripa mo ni ang tax
O mga kapuso. Og lawang munaog usab ang inflation rate kanang paspas nga pagtaas sa presyo sa bugas ug uban pa mga palaliton. Nga mo man ni ugat sa pagtaas sa inflation kini nga pagtaas pud sa bugas mga kapuso. Kay inflation. O sige tagisgot og inflation. Mao man ni siya jud ang ugat og ginungdan nganong mitaas ang inflation sa Pilipinas. Pero wa tagatuo sa target ni nis gobyerno ang pipila ka grupo ani ha. Wa gatuo. Labi na kini mga mag-uuma, mga farmers na to nga nanindag bugas sa palengke kay para sa mga organisasyon sa mga sektor sa agrikultura ang nakapahimulos ni ining pag-ubos sa taripa sa imported rice. Kadto lamang gyapon mga importers og taas lang gyapon ilang baligya sa bugas kining 29 pesos mutla. Ayan. Gawas nini taas ang presyo sa imported rice sa ubang kanasuran. Hinungdan nga taas gyapon ang landed cost pag-abot ni sa Pilipinas. Kung palito ni sa mga rice trader dito sa Vietnam, pag-abot na dire bisan pag 15% ang tax, mahal gihapon. Ayan mga adunahan gihapon ang makapahimulos kung doon na may pagkunhod sa presyo sa bugas tungod ang giangkat sa mga rice importers, mga premium rice man na nga sagad ginakonsumo sa mga adunahan og dili ang regular og well-milled rice nga gipalit sa mga yanong Pilipino. Ato na na hotdog palit ng mga harvest sa mga mag-uuma na to niya. Ato ibaligyaw ka ng barato. Ano nga mamalit pa man taglain sa imported nga bugas sa gawas. Ana na. Side ko kasabot nga ang NFA hotdog palit ang kuan para pero makuan pod kay masuko pod ang mga rice trader ana. Ayaw sad kay wala pud may kwarta. Kaposo, inyong nadungga nagkadayang opinion sa ato mga kaposo. Daghang salamat ha sa ato mga naghatag komento sa ato ang Facebook page. Ayan ha. Nagtuo ba kamo sa targets gobyerno nga 29 pesos ang presyo sa bugas kay ginaog ka na sa 15% ang taripa gikan sa 35% sa mga imported rice. Iyan ha. Daghang salamat sa iyo nga pagpaminaw gikan sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Ako inyong kapuso, Erwin Cabahog. Maminaw na tagbalita sa atong flagship station ang DZBB Super Radio Metro Manila. Kawan nato sila Joel Riezobel o Melo del Prado. Musunod na ang super balita sa umaga nationwide. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang humpay na pagbabalita at paghimay sa issue. Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Ratsa na naman sa pagbabalita ang tambalang Joel Reyes Abel at Melo del Prado sa Super Balita sa Umaga.